devotion na pinamagatang balik ka ba sa kasalanan. Ang topic natin yun ay judgment. Sabi po dito yung concept na judgment. God's judgment refers to His holy and righteous response to sin. It is not arbitrary or cruel, but a necessary expression of His justice and holiness. Throughout Scripture, God reveals that He cannot tolerate sin. He must deal with it, whether in the form of personal rebellion or societal evil. His judgment is both present and future. Sometimes sin is in earthly consequences and ultimately revealed at the final judgment. Yet in His mercy, God provided a way of escape through Christ, who bore the judgment we deserve. For the believer, judgment was satisfied at the cross. At ang Bible verse matatagpuan sa Romans chapter 2 verses 5 to 6. But because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. He will render to each one according to his works. Ngunit ayon sa isang katigasan at pusong hindi nagsisisi ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid sa paghuhukom ng Diyos. Kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. At ang teachings natin ay number 1. God is a righteous judge who cannot ignore sin. Diba? Ang ating Panginoon, diba? Magiging judge siya sa atin. Pagdating ng pag may judgment din na magaganap na hindi niya i-ignore yung kasalanan natin na walang favoritism na magaganap porque pare ka, pastor ka, gano'n, may posisyon ka sa church na naglilingkod ka sa kanya, pero hindi pagdating ng judgment na hindi niya pwedeng ignore yung sin o yung kasalanan na ginagawa. Kasi pagdating ng judgment talagang pantay-pantay tayo. And number 2 po, God's judgment deal with all sins and injustices. Di ba po? Dinidil talaga ng ating Panginoon pag dumating ng judgment day. Yung pagbubuting na lahat tayo daan dyan. Walang exempted dito. Yung mga sa tingin natin na parang pila na nakakalamang tayo sa tao. Pili natin na nadadaya-alit sila pero hindi tayo nahuhulog. Pero pagdating ng judgment talagang lahat yun paparusahan natin Panginoon kasi with all sins and injustices, yung mga injustices meaning yung mga kasalanan na hindi po natin nababayaran kasi hindi tayo nahuhulog yun. Pero pagdating ingat alam na balang araw pagbabayaran din pala natin yun. And number 3, God provided Christ for us to escape judgment. Ito po, pero dahil sa mahal tayo na ating Panginoon, si God pinrovide niya kaisa-isahan ng anak which is Jesus Christ para sa atin, para maka-escape tayo sa judgment din na gagawin. Talagang yung pag-ibig ng ating Panginoon sobra-sobra. Talagang sa mata niya talagang tayo, perfect tayo, banal tayo katulad ng Jesus Christ. And the application naman po paano ito apply sa ating buhay. Number 1, preach the gospel of salvation offered by Christ. Ito po, ituro din natin yung salita ng ating i-preach din natin salvation God. Ituro din natin na sa iba yung tinuro din sa atin na ating Panginoon sa pagliligtas sa
huwag nating hayaan na hindi lang alam ito. Kailangan ipag-pray natin sila na walang tigil or sabihin, hikayatan na sila na magdasal na walang tigil. Number 3 po, prepare for the day of judgment by serving God. Ito po, pag dumating yung araw na ito, di ba magpe-prepare tayo para sa judgment day, mag-serve tayo sa ating